Miss niyo ko, no? Ayan. Take two. May nahanap kayo? Ay, ilasa niya sa mga kalaroan sa aking mga Facebook friends. It's me, your resident kalaroan, si Max, para sa akin. Iiba yung ating course ng vlog for today. Kasi ngayon, ang i-feature ko ay ang aking mga... And so, wala akong masyadong knowledge about Pogs. Kasi, hindi ko talaga siya kinokollect as in entirely, na as in addict na isang buong album. Meron sila, no? Yung mga slammers and everything. More of parang alaala lang siya nung aking kabataan. Kasi during the 90s, guys, ewan ko kung maabutan to ng mga classic titos and titas. Nung 90s, nag-iipon kasi tayo ng mga bottle caps, no? Para makapalit or maipagpalit sa mga Coke na merchandise. In particular, yung mga cards at mga Pogs, kakagaya nito. So, for me, as a marketing person, yung trabaho ko, that is a good marketing technique. Kasi, ilang Coke, ilang Sprite ang mabibili mo para lang makuha mo yung mga merchandise. Tapos, ano siya, it always comes with packets like this. Tapos, hindi mo alam kung ano yung makukuha mo. Parang marketing strategy ng mga mystery minis ng fan ko. So, yeah, for nostalgia purposes, nagko-collect ako. So, dahil ano siya, Coke, so hindi siya ganun kahirap hanapin. Actually, kahit sa Facebook, marami akong sellers na pwede kong bilhan ng ganito. In particular, kay Jonald Malagayo and si Sir Retro Picker, if I'm not mistaken, ang pangalan niya ay si Sir Alvin Gonizo. Ayan, si Sir Retro Picker. Ayan, sila yung mga madalas na nagbebenta ng mga Pogs online. When you deal with cards, when you deal with Pogs, usually ang selling value niya dun sa rarity ng Pog, ng mismong card, at kung kailan siya nirelease. So, I think dalawang klase yung lumabas na mga Pogs. In particular, for this characters, essence ng Pogue, at saka ng Pog Federation Philippines na yun, nandito sa ano. And, may parang ganito na I think this one is newest version. So, ito, nabili ko ito kay Donald. So, yeah, may slammer siya sa loob. Pero syempre, hindi ko siya bubuksan kasi may mga nabili na akong mga loose. At yun yung ipapakita ko ngayon. Lalagay. Usually, yung mga ganitong album, nakuha ko lang po sa auction eh. Supposedly, lagayan to ng mga, ng mga calling cards. Pero I just repurpose it. Kasi, may specialized album talaga yung mga Pogs. So, sukat na sukat talaga siya doon. Doon mo siya ilalagay. Per Pog, of course. So, itong mga sasakyan ng mga Pogs, ayan. Ito ay nakuha ko kay Jadon Coladilla. Ayan. So, mahilig, marami siyang marami siyang mga ganito na nakuha ko lahat. At kasama to dun sa ibang mga Hot Wheels collection na nabili ko. So, usually, yung mga ganitong klase ng mga Pog cards, locally made. Pero, I won't mind kasi, diba? Kakaiba siya. Napaka novelty niya. Yan. Novelty. So, ito, usually, yung mga ganitong klase ng mga Pog cards, mga palengke Pog cards, talagang isa din to sa mga sought after. Kasi, alam niya naman, kapag palengke, hindi mo masasabi kung saan siya manufacture, kung sino yung
produce or kung ito ba ay first edition or reproduction. Consider collecting this kasi hindi naman siya, it's not really that bad at all. Lalo na kung kagaya ko na nagko-collect ng mga die-cast cars. I think isa ito sa mga sought after na pwede mong kolektahin. Kasi nagtingin ako wala akong makita mga ganitong cards or pogs rather. Usually ang mga nakikita ko mga pogs sa supermarket or sa mga palengke, ayan. So, yung mga nakikita ko mga pogs sa mga palengke, yung, of course, yung mga cartoons, One Piece, yan, Dragon, DBZ, yan, usually DBZ, tapos, yung mga pambata like Barbie, My Little Pony, yung mga My Little Pony, ganun. Kahit nung lumabas yung Frozen, naglabas na sila ng mga Frozen, ng mga pogs. Pero yung mga ganito, as a die-cast collector, I think hindi siya ganun kasama for a collectible. Like for instance, ito Dodge concept na Pog. So, may mga nakukuha din akong ideas ng mga kotse dahil sa mga Pogs ni Jadon. So, ayan. Thank you Jadon. So, mag-sample pa ako ng isa. Ito guys, McLaren na Pog. As per the quality ng Pog card, parang lang siya, parang yung pinrint out na carton, diba? Na yung mga ginagamit sa mga handaan, ganun lang yung quality ng niya, ng Pog. Hindi siya ganun lang kapal, guys. And it might get acid over time. Kasi usually ganun naman yung mga sakit na mga cards. Yung mga parang naninilaw sa mga edges. So, yun yung possibly na pwedeng mag-sakit ng mga cards. Pero, I won't mind that. Lalo na kung yung mga cards na, or yung mga pogs na makukolekta mo ay mga kagaya nito. Like this. So, mga Ford wagon, at saka mga Bel Air. Like this one, Bel Air. Mahilig ako sa mga ganitong classic cars. Kasi, ang lakas na maka-nostalgia, lalo na kapag nanonood ka ng mga old Hollywood movies. Yung mga 50s, 60s na mga kotse. So, may mga ganun din ako mga pogs dito sa akin. Album. Ayan. So, yung mga iba pa akong album marami-rami to. And, moving forward, may mga nabili din ako ng mga Pokemon na Pogs. I don't think kung matatawag ko ba itong Pogs kasi ang laki niya, guys. At this is made for McDo. Ayan, so made for McDo. Yung likod niya parang Pokeball, tapos may mga kakaiba siya mga Pokemon. At ito ay nakuha ko kay Michael Henry. So, isa siya sa mga suki ko when it comes sa mga ganitong mga memorabilia and stuff. Actually, yung iba kong mga cook na mga cards sa kanya ko nakuha. Thank you so much. So, yung mga ganito kong mga Pokemon na parang Pogs, mga mga at least parang 9 pieces. Ayan, kagaya nito. Mga ganitong mga collectible ng Pokemon. Ayan, nakakatuwa siyang kolektahin. After kay Michael, wala na akong iba pang nakunan na yung ganito. Probably because I really don't collect them. Kaya hindi ako masyadong masipag maghanap. Pero, most likely, meron ito sa meron ito online. Definitely. Kasi ako nga, nakabili nga ako online. What more kayo pa, diba? Ito yung si Raichu. Ayan. Ang cute-cute niya, no? Cute. Raichu. Ayun. So, thank you kay Michael, sa pamana mong Pokemon card. May mga nakolekto din ako ng mga McDo na mga Pogs. Ayan. So, yung mga McDo ko na Pogs. Usually, syempre, mga bida, kagaya nito, si Ronald McDonald. And, of course, meron siyang McDonald's logo and the Pog logo. Actually, nagtaka ako na meron palang ganito si Pog. Kasi ang
ang familiar lang ako is yung mga Coke, diba? Yung itong character na to, si Pog Venus, si Pog. Hindi ko inakala na meron palang nilabas na ganitong mga McDo. Ito is it just me, pero si Ronald McDonald, he looks creepy. Not a fan. No wonder kaya hindi rin siya bet ng mga bata. Clowns are scary. Yeah. So sorry sa mga nagko-collecta ng mga clowns, but I really find them weird and very scary. Of course, meron ako dito si Birdie. Ayan, si Birdie. I think ito yung kanilang version ng fried chicken. So sad. Yung mga na-offend ko mga vegan friends, I'm so sorry. Pero ito talaga, pinaka-favorite kong McDo character. Si Burglar. Si Hamburglar. Kasi for me, siya lang yung, kahawig din niya yung, kahawig niya yung logo ng MAD. Yung comics. MAD Comics. Ayan, kahawig niya yung bata doon. Pero nilagyan lang siya ng burglar costume. Because, of course, Hamburger. But, nakalimutan ko kung kanina ko ito nakuha. Pero, definitely, nakuha ko to via auction. I just forgot yung seller. And, ito pa. Yung mga mega swords ng mga Pog, meron pala ako. May naligaw na dalawa. So, ayan, if you're a 90s kid, this is really a big thing. Next to Bioman, of course, yung puso ko nasa Bioman tsaka Maskman. Next thing you know, Power Rangers. Yung napanood ko pala na The Toys I Made Us na TV show, they featured Power Rangers. Apparently pala yung ibang mga footages doon galing sa Bio or Zoo Ranger, sa Japan, but they go to America, they made it as a Power Ranger. Just a fun fact. Usually mga robot din nila hango din dun sa template ng Bandai, which is ka-tie up din yung Zoo Ranger toys yung sa Japan. At ito pa, mga bots ko. So, dalawa silang naligaw dito. Power Rangers. Yeah, so, 10 yung McDonald's ng mga Pogs. And then, goes the fun part. Yung mga ganitong official na mga Pogs. So, ito, hindi lang si Pog na character yung pinifeature ng mga Pogs na produce ng Coca-Cola. Usually, yung mga in references din sila sa US pop culture, kagaya nito. Yan, mga ganyan. Ito, mga pangkista, diba? Tapos, meron pa ditong si Shark King. Tapos, this one is really cool. Ayan, si Robodog. And then, the King of Cool. Ayan, the King of Cool. So, marami akong magagandang mga dito. Ito, isa to sa mga favorite ko kasi, it features Harley Davidson na motorcycle. At alam niyo naman, na mahilig ako sa Harley Davidson na motorcycles. So, this is a rider. Ganda na, ganda. Tapos may parang, yeah, I'll just show you. Yan. So, ito yung tinatawag na slammer, guys. So, yung ganitong slammer, madali siyang hanapin. In particular sa mga ganitong mga packs. But, may mga slammers talaga na medyo mahal pa rin yung value. Actually, may mga Pogs na mahal pa rin yung value. It ranges for about, siguro yung pinaka-rare would be like, maabot ng 1K, 2K. Pero yung mga ganitong mga Pogs, as a pack, usually, pinakamahal ko na nabili was like 100, 150. Yung isang ganito na
But yung mga ganitong loose, it costs about mga 30 to 50 pesos sa market pag loose. Lalo na nung before COVID, may tinatawag na RetroCon or Throwback Expo. Yan, yung mga Throwback Expo. Yung mga nagbebenta doon, yung pa rin ng mga pogs. And depende yung sa rarity at yung quality ng pog. Mga nakahunt ko sa online, ayan, kagaya nito, diba? Mga ganitong slammer. Ito, this particular pog, itong pog na to, it really reminds me as a kid. Kasi ito yung alam ko na, na itsura talaga ng pog. Ayan, so, and this is a US pog. Isa ito sa mga, I don't know kung I don't know if this is a rare pog, but for me, this is one of my favorites kasi nakalagay talaga yung World Pog Federation. At saka, pag nakikita ko tong pog na to, it really reminds me of my youth. And, yeah. Yung nostalgia factor. Yun talaga usually yung, what makes adults collect toys. It's all about the nostalgia factor. And like this, kagaya nito, yung card na to. Ayan, yung Kawabanga. Alam mo kung sino lang yung nagsasabi niya yung Teenage Mutant Ninja Turtles. And most likely, yung mga millennials, they really don't know about it unless they reboot the series for Netflix. Mga ganun. Which is, kung maghahanap ka ng mga pogs na kagaya nito, always go for online for now kasi nga hindi ko masyadong safe. And mas okay pa rin kung bibili ka sa kapwa mo collector, not because of the price but because of the story behind every collection. Kasi the reason why some collectors, they sell their collection not because of downsizing, but because they want to share the joy also of collecting to other people. Thank you sa pagsama niyo sa akin sa aking toy vlog number 20. This is Mavs again, signing off. See you when I see you. Bye.